Good evening po, Dr. Love. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Cecil. Ako po ay tubong Isabela, pero naninirahan dito sa Quezon City since the 90s. Meron po akong 4 na anak. Lahat po ay nakapagtapos na. Actually, kagagraduate lamang po ng aming bunso. Hindi ko alam kung ako lang ba ang may ganitong problema bilang magulang, pero isi-share ko na rin po sa inyo para matulungan kami ng mister ko. Sa pananaw namin bilang mga magulang, may katigasan ng ulo ang anak naming bunso. Kadalasan, parang ipinamukha niya sa amin na alam na niya ang lahat, na kahit simpleng payo o pagpapaalaala lamang, naiinis na siya. Tapos nang tinanong namin siya kung ano ang plano niya after graduation, sinabi niyang ayaw niya munang magtrabaho o maghanap ng trabaho. Gusto raw niya munang magpahinga for her mental health. 2 months ago, nagulat po ako, Dr. Love, kaming mag-asawa, dahil nagpatato po siya sa dibdib at braso at nagpalagay ng mga piercing sa tenga. Hindi naman sa pinagbabawalan namin siya to express herself, kahit ayaw namin na magpatato siya, pero sana man lamang po nagsabi muna siya sa amin. Dagdag pa rito, gumagamit din po siya ng vape. Dr. Love, hindi naman kami nagkulang sa kanya ng pagbibigay ng atensyon at pagmamahal bilang mga magulang. Ganito na ba ang kabataan ngayon? Ito ba yung tinatawag nilang millennial o Gen Z? Generation gap lang po ba ito, Dr. Love? Pero kahit ganoon, naniniwala pa rin kami na mayroong dapat respeto at kahit anong generation kakabilang. Nakakapagod din naman minsan umunawa sa anak, Dr. Love. Hindi rin namin alam if we both failed as parents sa bunso namin. Sana maliwanagan po kami tungkol sa sitwasyong ito, Dr. Love. Thank you so much sa inyo at sa inyong programa. Sana makatulong din po ito sa mga magulang na may ganitong pinagdadaanan sa kanilang mga anak. God bless po sa inyo, Dr. Love. Gumagalang, Cecil ng Quezon City. Maraming salamat at 10:45, Cecil. May kasabihan ng mga matatanda, natatandaan ko. May kasabihan ng matatanda, ipakita mo sa akin ang bunga at sasabihin ko sa iyo kung ano ang puno. Kung maganda ang bunga, maganda ang puno. Yan ang pinagbabasihan ng ating lipunan. Ang pananagutan at responsibilidad ng mga magulang. Walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Walang magulang na gustong pabayaan. Well, meron na ngayon. Nung araw wala. Ngayon, may mga magulang ngayon na nagbebenta ng mga anak. May mga magulang ngayon na inihaharap ang anak sa mga kamera sa telebisyon para kumita ng pera, pinaghuhubad. Merong ganyan. Ngayon, nung araw. Hindi. So, ang uri ng bunga ay makikita sa magulang. Hindi natin po pwedeng sabihin, wala kaming pananagutan dyan. Hindi natin pwedeng sabihin, ginawa namin lahat, minahal namin lahat ang aming mga anak. Bakit nagkagansyan siya? Meron pong pagkukulang tayo at pagkakamali. Nung gusto niyo sisihin nyo, kapitbahay nyo. Ang bata, sinisimulan po natin ang bata ng pagtuturo ng mabuting asal, ng pagdisiplina, bata pa lamang. Now, huwag niyong ikatwiran po sa akin yung Gen Z nyo. Tantanan niyo ako dyan. Mga Gen Z na yan. Katulad yan ng mga kaibigan nating nasa LGBT community na nagsasabi na malaya sila na gawin ang gusto nila sapagkat yun ang iniisip nila, ako'y isang babae. Kaya ako'y nagdadamit babae.
At wag mo akong tawaging sir dahil ako ay ma'am. Engot nyo. Gawin nyo yan sa kaya nyo. Pero sa mga tao na nasa matinong pag-iisip, wag nyong isaksak sa lalamunan ko na babae ka kung alam kong may nakalawit ka dyan. Babae ka, ang haba ng balahibo sa binti mo. Di ba? Yan yung katwiran ng iba. Yung mga Gen Z na ganyan. Kayo lang ang gumagawa niyan. No such thing as Gen Z. Gen Z, Gen A, Gen B, Gen D. Wala yan. Tingnan natin ang katotohanan ng buhay. Ang mga sanggol ay sinisilang sa mundo na walang laman ng ulo. Hindi nila kayang idepensa ang kanilang sarili. Walang laman ng ulo niyan. Hindi pwedeng mga tuwira ng mga sanggol. Natututo lamang yan through the years kung anong nakikita, nadidinig, nakakasanayan yung itinuturo natin sa kanila. Ang tawag dyan, moral foundation. Sa bahay yan nakukuha ng mga anak natin. Moral foundation. Kapag matatag ang moral foundation ng bata, paglabas niyan sa bahay, pagpasok sa eskwelahan, kutakot-takot na ng mga iba-ibang mga pananaw sa buhay ang makakaharap niyan. At diyan, kung matatag ang kanyang moral foundation, ligtas yan sa anumang influensya. I don't know kung sasang-ayon kayo. Pero ang mga batang may matatag na moral foundation sa bahay, kahit i-expose mo sa labas, maliwanag ang isip niyang magdesisyon. Di ba? Okay, now, tingnan natin yung kanyang problema. Siguro nga, talagang ito lang ang anak mo na nagkaroon ng ganyang problema. Naging bastos, matigas ang ulo, ayaw makinig sa mga magulang, ganyan. Kasi yung iba siguro ng mga anak mo talagang nabantayan ang gusto. Or itong anak mong ito ay na-expose sa mga masamang impluensya sa ating lipunan, nagkaroon ng barkada na iba ang pananaw at sapagkat mahina ang foundation, ang moral values niya na-inspire, napagaya doon sa mga batang ganyan ang pananaw sa buhay. Sabi mo, gumraduate na siya. So, she is of age already. Di ba? Ang sabi niya, ayaw muna niya magtrabaho o maghanap ng trabaho. Ang gusto niya muna, magpahinga for her mental health. Okay, well, magandang dahilan yun. After all, pagkatapos siya makapagtrabaho, makapag-aral ng husto, matagal na pag-aaral, nakagraduate naman yung bata. So, ibigay natin sa kanya yung panahon na gusto niyang makapagpahinga muna para ma-address ang kanyang mental health. Maipahinga ang kanyang isipan. Ibigay niyo sa kanya yan. Kailangan yan. Etong hindi maganda. Kababaeng tao, nagpatato sa dibdib at braso. Sana ako na lamang yung nagtato. Nagpalagay pa ng piercing sa tenga. Piercing ang tenga naman, binubutas talaga. Nilalagyan niya ng hikaw. Yan ang bahagi ng kultura natin. Pero baka isang araw makita mo nagpalagay ng butas ng hikaw sa ilong, di ba? O baka gusto niyang gumaya sa mga kapatid nating Indians, bahagi ng kultura ng Indians yun. Meron nakasabit dito sa ilong na ganyan, lalo yung kinakasal. Pero alam ba ninyo na sa Biblia ay pinagbabawal ng Diyos ang pagpapatato? Oo. Kasalanan po yan. Pinagbabawal ng Diyos ang pagpapatato sa ating katawan. Maliban na lamang kung iyan ay bahagi ng kultura katulad ni na Waong pangalan matanda. Di ba? Wangod. Oo, bahagi ng kultura nila yun. Okay, well, sana po ay nagsabi muna siya sa amin. Ang dagdag pa rito, gumagamit po siya ng vape. Sana daw ay nagsabi sa kanya na magpapatato, magpapapiercing yung kanyang anak. Kahit magsabi sa inyo, kahit sabihin yung hindi pwede, wala na. Lumalaban na yung anak niyo sa inyo Di ba? Eto ngayon, gumagamit daw ng vape. Ito lang ho ang sa akin, Aling Cecil.
kamakailan ay sinabi po at binigyan din ng Department of Health na ang paggamit ng vape ay hindi po mabuti sa katawan. Ang unang nasisira sa paggamit ng vape ay ang baga. Na aminin ko sa inyo at alam ito ng mga kasama ko, mga kaibigan ko. Ako po 19 years old pa lamang nagsisigarilyo na. 19 years old, 1970 nagsimula ako magsigarilyo. Hanggang 2022. Can you imagine? May 50 taon ako nagsigarilyo. 2022. Salamat sa Diyos sa aking mga panalangin. Tinulungan ako ng Diyos na maiwasan at itigil ang pagsisigarilyo bigla. Itanong nyo kina Marivi Viola, alam yan ang mga pilgrims ko. Alam yan ang mga pilgrims ko. Pagbaba ko ng bus, ang una kong ginagawa, nagsisigarilyo ko. Alam nila yan. Now, kailangan po ang intercession ng Panginoon. At gagarantiyan ko sa inyo, it happens. Nangyari po sa akin, hiniling ko sa Panginoon, tulungan niya ako na maitigil ko ang pagsisigarilyo. Ginawa ng paraan ng Diyos, itinigil ang pagsisigarilyo ko. Ang akin lamang po sa inyo, Aling Cecil, ang inyong anak ay of age already. Matigas ang bungo, miski anong gawin mong pagpapaalaala at pagbabawal sa kanya, ando na, ayaw na niyang makinig sa inyo. Ibig sabihin, may pananagutan siya sa kanyang sarili. Ang buhay po natin hanggang ang mga magulang ay nandiyan, ang mga magulang ay maaari lamang pong magpaalaala. Yon, magpaalaala lamang tayo. Hindi ho natin kasi po pwedeng sa habang panahon ay kontrolin ang ating mga anak. Ipaliwanag niyo lamang po sa kanya na anuman ang inyong desisyon, anuman ang inyong gawin, tanging para sa kanyang kabutihan ang pinaplano ninyo at ipinangangaral sa kanya. Kung ayaw niyang tanggapin yon, siya po ang mananagot sa kanyang mga gawain at pagkilos sa buhay. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.